uh, ito ay continuation ng Immaculada Conception, pero hindi na to Immaculada. Hindi na to tungkol kay Mary. Although matatama na ulit natin si Mary, pero iba na yung focus natin yan. Ang focus na natin yan, mother and child religion. Kailangan natin maraming pictures dito. Bata pa ako, tinatalakay na to sa mga churches. Ewan ko, narinig nyo na to dati. So, parang malalim na research ng ibang denomination to . So, napanood ko minsan sa Cathedral of Praise na TV, tinatalakay nila to, pero parang nililinis nila yung kamay nila para gusto nila maging sa mga Katoliko. Yung ayaw nila maka-offend. So, pero kailangan natin suyurin. Itong mystery religion, meron din sa Bible na parallel. Kaya kukonekta natin yan. Ready rin kayong tanong, ready kayo report, no? Letter A, may re-report kayo. Letter C, may re-report kayo. So, sa future, magandang pantay na, o bukas pala. Ipantay yung A and D, tapos yung B and C ang pantay. Okay. Ang mother and child, hindi lang si Nimrod Semiramis or Semiramis Tammuz. Sila lang yung nakalagay sa letter A, pero pinaka-original yan. Pero, nauna pa sa kanila si Eve. Maraming relihiyon na may mother and child. So, yan ang i-report sa letter A, ancient origins. Si Crusaders, kung nabasa mo, kita mo, pwede ka mauna kay Crusaders Comics, then kung ano yung na-research nyo. Yung ibang may research, ready nyo lang, tapos yung picture sana na ipasa nyo kay Ed. Okay, Sister Yed, pakireport yung ancient origins ng mother and child mystery religion. May pang ibang mystery religion na parang mother of heaven, no? Pero hindi ko na na-focus yan. Siyempre, December 25, kailangan may child. Yung Queen of Heaven naman, may ibang topic pa yan. Na babae lang ang goddess, ang parang pinaka Diyos nila. Okay. Sister Yed, sige, start na. So, Sister Yed. Sige po. Sana yung picture para maganda. At siyempre, tipid na sa editing. Tipid na sa trabaho sa editing. Yung mother and son religious motive ay may malalim na pinagmulan sa ancient paganism. Ito yung naging simula ng Babylonian religion na nag-establish ng mother and child cult. Mother and child cult. Kulto. Isa sa pinaka-unique na preserved na sistema sa buong religious history, lalo na sa Babylonian traditions tungkol kay Semiramis at sa kanyang anak na si Nimrod. So, pagkamatay ni Nimrod, si Semiramis na nanay niya, nag-conceive daw ng isang anak na si Tammuz immaculately. Claim niya na si Tammuz ay reincarnation ni Nimrod at siya ang magiging savior. At si Semiramis tinamba bilang mother goddess na tinawag na Queen of Heaven at dito na-establish yung pinakaunang konsepto ng mother-child worship. Kumalat din yung kwento ng mother-child worship kasama ng mga tao. Halos bawat civilization may version ng gantong worship. May konting variations. Pero ang pinagmulan ay laging ang story ni na Semiramis at Tammuz. So mula Babylon, kumalat na sa Egypt, Greece, Rome at halos lahat ng major cultures at pagdating ng 3rd century after Christ, fully rooted na to sa magiging Roman Catholic Church. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung tradition sa loob ng simbahan.
So yung pagan system of sun worship may tatlong main aspect, yung father, mother, and yung son. So sa ancient Chaldean times, ito yung sina Bel or Merodach, yung tatay, at si Ninus na anak na sinasamba rin ng bilang Tamon, at si Rhea, female goddess na sinasamba rin as Ishtar or as Astarte o Beltis. Tinatawag din siyang Queen of Heaven at Wrath Subduer. Sa Catholicism, pareho nito yung mga titles na binigay kay Mary. So, sa mother and child worship, ang pinakapundasyon ng maraming ancient religion. Sa iba't ibang culture sa buong mundo, pareho lang yung system pero iba-iba yung pangalan. So, sa Egypt, si Isis and Osiris and Horus. Sa India, si Isi and Iswara. And sa China and Japan, Mother Goddess Xingwu with child, and si Greece, si Irene with Plutus, and sa Rome, si uh, Venus or Adonis. Then sa Scandinavia, si Frigga and Balder. Sa Hinduism, kahit maraming powerful goddesses, lumilitaw pa rin yung mother and son theme tulad ng devotion kay Krishna o kay Prahlad. And sa Babylon, worship ito nina Ishtar and Tammuz. Sa Phoenicia naman si Ashtoreth and Baal. At madalas yung child sinasamba parehong as husband and son ng mother goddess. So yung male component ng ganitong worship parang counterfeit o imitation kay Jesus Christ. Yung mga title na ginagamit sa Bible para kay Jesus Christ, ginamit din sa mga child gods ng ancient religion. Si Zoroaster as the seed, Mithra as the savior, and Dionysus as the sin bearer, Bacchus as the branch, Vishnu as the victim man, and Osiris as the king of kings. So, yung mother and son religious theme, isang ancient archetype na kumalat sa napakaraming kultura, madalas na may kinalaman sa fertility at divine power, at na-absorb at na-interpret kahit sa Christianity at sa modern faiths ngayon. And yung isa nagpakilala re- ah, sa mother and son na religion, si Alexander Hislop. Si Alexander Hislop, yun sumulat ng to Babylon. To Babylon. And Kay Ralph sabi, Woodrow to Sige, tuloy-tuloy. Pero kinukumuha si Ralph Woodrow dati kay Alexander Hislop. Sige, tuloy-tuloy. Yan yung mukha ni Alexander Hislop. Pero itong drawing ng libro kay Ralph Woodrow, ayan kay Alexander Hislop. Sana mabasa natin. Ako, wala akong problema mabasa. Pero nabasa ko kay Ralph Woodrow. Nagbago na si Ralph Woodrow eh. Sinusukan na niya yung turo ni Hislop. Nagbago na yan. Na-convert. So, sana may makabasa, no? Para bukas. Francis, Nabasa na at binago niya, singit di lang ba? at tutuloy kayo. Gumawa ulit ng Nasabi mo? aklat si Ralph Woodrow. Gumawa ulit ng aklat si Ralph Woodrow na parang nag-relent siya. Ano? Binabawi niya yung mga turo niya. So, yung kaninang libro kay Ralph Woodrow. Tapos gumawa siya ng panibagong libro na binabawi niya lahat. Karamihan, binabawi niya. So, itong kay Alexander Hislop, sana mapag-aralan niyo bukas man. Pero ngayon, report pa rin si Ed. Yan ang gustong-gustong marinig eh. Yung kay Alexander Hislop. So, Ed, tuloy mo yung Two Babylons ni Alexander Hislop. so
Sabi dun controversial daw na libro na nag-challenge sa traditional views tungkol sa origins ng Catholic Church at ng mga practices nito. Argument niya na marami sa mga ito galing sa ancient pagan Babylonian religion. So, malaki yung naging impact ng libro sa popularize ng theory na yung veneration of Mary and Jesus sa Roman Catholic Church ay supposedly disguised continuation ng pagan worship kay Semiramis and Tammuz. So si Hislop, 19th century Protestant minister, nag-argue na yung buong sistema ng Roman Catholicism ay continuation ng Babylonian mystery religions at pinapalitan lang yung pangalan ng mga deity. So si Mary daw si Semiramis at si Jesus daw yung si Tammuz. Matagal nang may modern child deity pair sa iba't ibang culture tulad nga nina Isis, Horus sa Egypt at may Ishtar and Tammuz sa Babylon. Pero si Hislop ang nag-link sa lahat ng 'to bilang isa iisang conspiratorial system na pumasok sa Christianity. Yun lang, brother. Okay, sana may picture si Islap, no? Okay. Sabagay, masyado malawak yung kay Islap, hindi lang kay mother and child na religion, pero focus lang doon. Nakwento mo yung parang letter C, connecta so kay Mary and the Roman Church. Pero yung letter B, hindi, syempre, wala yatang paliwanag si Islap dyan, ano? Tayo na magpapaliwanag yan. Napag-alala mo ba yun sa Crusaders Comics? Yung kay, yung pangalan, Angel of Light? Hindi, Na brother. nabasa mo yun? Hindi mo nabasa yan, ha? Okay. Yung comics, sana mabasa mo rin. Nakapagbago rin ng buhay ko yan, eh. Kahit na Trinitarian sila. So, bumili ako niyan sa library, sa Manaliti, kaso nasira ng mga bata. Ngayon, dapat mabasa ng lahat ng mga kapatid, kung di man kapatid ng mga young people. Kasi sabi ng comics na yun, makakapagbago ng buhay. So, advertise lang natin dito yung comics ni, hindi si dulo na si Alberto Rivera. Yung Chicks Publications, yung Crusaders Comics, advertise lang natin dito. May plano kami ni Mr. Remy na imprintahin, ibenta sa inyo. Sa inyo lang. Hindi sa labas. So, sabagay, pwedeng bayaran nila yung imprenta. No? So, pakita lang natin dito. May electronic copy. So, naki-Remy electronic copy. Okay, kung mahabol mo na pakita. Kanina mayroon kang pinakitang picture. Tatanong na. Pero magre-report pa yung iba. Sige, Mayroon magtanong ba? ka. Ganito lang. Hindi. Ah, Pwede sumikip yung tanong. Sige. oo. Yung comics. Kasi matagal na talagang may history ng mother and child. At ako'y Wala na yung boses. Kaila i-PM mo, daan Hello. mo kay Berno. Hello, hindi. Nag-self-mute. Okay, sige, tuloy. Matagal ng istoryang iyan sa mother and child. Ngayon, yan ay parang nakikita ko na precursor yung mga unang mga kwentong tungkol sa darating na mother and child. Ano ang tama niyan at ano ang mali? Hindi naman totaling mali yan, di ba? Dahil talagang may darating na panahon na mayroong mother and child. Do may mga nauna na. Ano ang mali niyan at ano ang tama? Okay. Kasi parang lumalabas lahat mali eh. Parang naging itong pagka kay Jesus Christ at kay Mary. Para bang lahat naging mali. Sa pananaw ng marami ng protestante. Karamihan ng turo ng protestante, okay. So,
Okay, so tulong lang, no, habang nag-excuse mo na yung isang technician. So patulong na muna kay Sister Remy habang ano. Pakita yung outline para lang masagot yung tanong mo. So kung kaya i-switch sa outline, Sister Remy. Nag-excuse nung ano eh. Okay. O kaya pwede so kung so patulong kung sino na iwan dyan na pakita yung outline. Ang sasagutin ko na lang sa tama't mali. May letter B, may letter C, may letter D. Yan. Ayun. Salamat sa outline. So, may parallel. Ang tama, revelation not yan. Spoken word yan. Dito yata masyado natalakay sa end time, no? Hindi yata naabot na research ni Barba namin kay Alexander Hislop eh. Pwede nyo na i-search kung nabanggit niya yan. Yung parallel ni Eve at ni Mary, yan yung tama. Yung Mariology na tungkol sa mother and child, yan yung mali. Yan yung pinapakita ng mga protestante. Ngayon kasi hindi na ganyan ang protestante eh. Puro iba na yung topic nila eh. Ayaw na nila pag-usapan yan. So tayo mag-pick up ng slack. Meron din nagtuturo nito pa konti na. Ilang baptist na lang. No? At letter D, yan na rin ang pinagsabay na tama at mali. Ano yung letter D? PTA. Ayan, tatamaan yung mga nanay. Si Barba na may mensahe tungkol sa nanay. Narinig ko sa preaching ni Ray Soriano nung umatinaw sa kanya sa pinagbuhatan. Puro siya quote tungkol kay Barbanam tungkol sa yung kahalagahan ng nanay, yung impluensya ng nanay sa anak. So gamitin natin yung banggit ni Barbanam diyan sa kahalagahan ng PTA. Ibig sabihin, malaki ang papel ng nanay sa impluensya ng anak. So kailangan makuha nila yung dapat gawin ng kailangan yung nanay kaya mahalaga ngayon ng LCM, no? O kaya Abrahanda. Bakit? Nanay madalas kasama ng bata. Kung di mo kaisa yung nanay, medyo nahahadlangan yung training ng bata. So, kunwari, yung tatay ang masigasig sa training, yung nanay hindi. Kung di ka tutulungan ng nanay, may hadlang yan. Although, pwede pa rin matuloy. May hirap-hirap lang. Mabilis-bilis kung yung nanay ay aktibong participant. No? So, balik rin natin. Paano kung nanay ang Francis, di ba yung tungkol sa malaking papel daw ng isang nanay sa LCM ng isang anak? Binabanggit niya yung paano raw, sino kaya to? Yung tatay, mahigpit, pero yung nanay, hindi tumutulong. Ako, yung tanong ko sa aking pagkakaintindi, doon sa mother and child, matagal na yan, kahit sa Babylon pa, kahit sa ibang, nabasa ko yung kay Alexander Hislop through, si Ralph Woodrow, yung Mystery Religion, Babylon Mystery Religion. Libro yan. Binabanggit nila na maraming sa mga pagans, may mga nanay na karga-karga yung anak. Yan daw yung nagpo-portray sa maging kay Nimrod at saka sa anak niya na nanay niya na si Semiramis. Balik na ako. Balik na ako. Sige, tuloy mo. Hello. Okay, naririnig na ako, no?
Okay, kayo sasalo pag nawala ako. Kaya dapat mag-research din kayo. So yung tanong mo, advanced silip lang yan sa letter B, letter C, letter D. Puro na lang ba mali? Oo. Hindi lang puro mali, may tama rin. Mamaya natin tatalakayin yung tama. Pero, hindi mali ang protestante na ipakita niya yung mali na naminana ng Katoliko. Spirito yan eh. Hindi naman aminin ng Katoliko, galing yan dun. No? Pero kailangan, so saliksikin natin si Alexander Hislop, si Ralph Woodrow, yung hindi pa siya nagbabago, saliksikin natin yan. So yung quote ni Ray Soriano kay Barbanam dun sa banggit ni Barbanam tungkol sa motherhood, yung pagiging nanay, susog na yan, may kinalaman yan sa PTA. Siyempre, wala na silang detalye sa PTA. Pero, may kinalaman yan nangyari sa mundo. Bakit pala, pag nakakita kayo cute baby, wala nang training, mas gusto nyo lang bebihin, hele-helehin, ganyan. O nga pala si Sina nandun sa hukom class, paki-invite na lang, no? Naka-sign in siya sa hukom class kanina. O sige, tuloy tayo sa report. Tapusin natin yung ibang nag-research. So, pakita nila ang picture kung ano yung nabanggit. So, sino pa yung nag-research sa ancient origins? Ako po meron. Sige, paki-report, Tagalog. Yung picture sana, kung pwede kang mag-picture, pwede mo padala yung picture kay Yed or kusa na lang siya magpalit kung ano babanggitin mo. Sabihin mo lang in advance yung tatalakay mo para hanapin na yung picture na yan. Okay. Sabi po dito, ang relihiyon ng ina at anak na nag-uugnay kay Sandali, Simeon. lumapit ka sa mic, sobrang hina ang boses mo. Sabi po dito, ang relihiyon ng ina at anak na nag-uugnay kay Semiramis ay tumutukoy sa mga sinaunang paganong tradisyon na nagmula sa Babylonia na nakasentro kay Semiramis, madalas na tinatawag na reyna ng langit, at ang kanyang di umano'y anak na lalaki, si Tammuz, isang naghihingalo, tumataas na figura ng Diyos na inaangkin ng mga tagapagtaguyod na naging Katolikong Madonna at pagsamba sa bata. Pasko at Pasko ng Paikot picture pagbuhay Paikot picture. na Ganyan. nagtatampok ng mga simbolo ng pagsamba sa araw na dalawang anak na lalaki, Babylons ni si Alexander Hislop. Bagamat ang makasaysayang Semiramis o Shamuramat ay isang tunay na reyna ng Assyria, ang reliyosong salaysay, lalo na kay Tammuz at ang mahimalang paglilihi sa pamamagitan ng sinag ng araw ay higit na tinuturing na mythological o nagmula sa mga interpretasyon na sinaunang Near Eastern kulto tulad ng Isis o Isis ba yan? At Osiris, Istar at Dumosi na hindi larang biblical. Yun lang po. Paikot picture Paikot picture. Sige, tuloy. Para maganda. Ubos na? Okay. O sige, so binasa mo lang yan, Stellen. O ba? Sige po, na-research ko po yung ancient original of mother and child. Yung ancient original of mother and child. Yung mother and child Pwede ka nga daw mag-request hindi ng palit picture Sister Ruth. Kunwari may sasabihin kang topic, sabihin mo in advance para buksan na agad nila. O sige, tuloy. Sige. Sige po. Yung mother and child po, hindi lang po siya Christianity nagsisimula. Mas matanda pa po ito, galing nga po sa sinaunang kabihas na ng religion. Yung una nga po nito, yung ancient Egypt. Yung una nga dito si Isis, yung ina, tsaka si Horus, yung anak. Si Isis nga yung madalas nga siyang dilarawan na buhat o pinupuso ni Horus. Tsaka simbolo nga po nito yung divine motherhood, protection at kingship. Isa nga po itong pinakakaunang mother and child image sa history po. Tapos sa pangalawa naman po yung Mesopotamia. Ito nga po yung
Ishtar, tsaka si Inanna, yung Mother Goddess. Kaugnay nga po nito yung fertility, life, and rebirth. May konsepto nga din po ito na Divine Mother given life. Tapos yung pangatlo naman po yung Ancient India. Ito nga po yung si Devaki at saka Krishna, Yashoda at yung baby Krishna. Yun na nga po bilang tagapangalaga ng Diyos sa bata. Tapos yung pang-fourth naman po yung Ancient Greece. Yung Demeter Pakita and yung picture, ah. Karen. Persephone. Yan. Yung mother and child Persephone. relationship na simbolo nga po ito ng life, death, tsaka renewal. Tapos yung pang fifth naman po yung ancient Rome. Ito nga po yung Venus tsaka Cupid. Inaatanak na may divine role. Tapos yung meaning nga po ng ancient word ay sinaunang panahon nga po doon ng mother and child ay simbolo nga po ito ng life and creation, protection, divine authority, hope, and salvation. Tapos yung connection nga po ito sa Christianity, yung nang dumating nga po yung Christianity, ginamit nga po yung familiar image. Si Mary at saka si Jesus ay naintindihan yung mga tao dahil na may existing na concept na sila pero sa Christian belief hindi Diyos si Maria siya ay chosen vessel, hindi source ng divinity. Yan po. Natalakay natin last week, no? Yung actual queen, yung bride. Pero si Mary, ginawa nilang queen. Nawala sa lugar. Okay. So, itong story ito, mostly kay Nimrod to eh. Next week, dedetalye pa natin yan. Pero yung child sacrifice niyan sa apoy. Inasimula ni Nimrod. Pero ngayon, awig to sa apoy. Ang main focus dito, yung pinaspoil mo yung bata. Pag pinaspoil mo yung bata, Anong brother? yun na hindi mo yun. O, tanong. Ang maisip mo si Zoe. Mas natanong ba, Ricky? May binanggit ka kasi na mother and child. Ayun. Pero kasi yung sinasabi nga, kanino ba naka-address to kay Mary at saka kay Christ? Kasi may katawag na yung dyan, mga wanis. Tinuring na nilang ina. Siya ang ina ni Jesus Christ. Sa atin, meron naman tayong katuruan na incubator. Ngayon, pag sinabi incubator, parang ginamit lang. Ngayon, pag sinabing ina, meron din sinabi si Jesus Christ na babae, tinatawag na siya ng babae. Ano ba tama dyan? Incubator siya. Oo. Ina rin Paano siya. matawag naman? Incubator at ina. Sa laman. Ito yung gera. Nakafocus ka ba sa laman? May na akong kinoment kay kay Andrew. Kaya niya ba i-share screen dito? Punta kayo sa timeline ni Andrew. Meron siyang post tungkol sa tinawag na woman, tinawag na babae ni Kristo siya, no? Maria. Dedepensa niya yan. Tapos meron akong comment sa ilalim. Paki-share screen dito, no? I-zoom mo pa. Para mabasa niyo. Yan, di pa yung naging comment sagutan. Pero kung sumagot siya, makikita natin yan. So, punta kayo sa timeline ni Andrew Durano. Hanapin niyo yung post na tungkol sa woman.
yung binabanggit ni Ricky. Then, punta kayo sa comment. Hanapin nyo yung comment ko. Either Francis Chan or Curtin Rods. Ano yung mababasa nyo? Yung iba na hindi makashare screen, magbukas pa rin kayo. Yung hindi makashare screen, tumingin pa rin kayo, no? So, yan yung post niya. Zoom na lang. Yung heading. Para makita na lahat. Ngayon, bilang EA1, pag-aralan niya yan. So, yung tanong ni Ricky nandyan. Of course, pinopost ko rin kay Andrew yung sa timeline niya yung video broadcast natin. So, salamat na lang sa Diyos sa pagiging patas na hindi binubura. Punta tayo sa comment. So, ito yung sagot ko sa tanong ni Ricky. Pero meron dyan, hindi nakalagay sa comment yung share sa pasasabihin ko ngayon. Baka sana hindi nabura yung, ayan, Francis Chan, no? Zoom na lang yan. Hindi to nakasulat dyan, pero sasabihin ko muna yung progressive, parang letter D na to eh. Ang labanan dito, laman ba ang mahalaga o ang kalooban ng Diyos? Si Mary initially appeals to her son as mother. Laman yun. Hinahanap ka ng mama mo, wala siyang pakialam sa mensahe mo. Meron din ng kapatid na gano'n o iba pa na wala silang pakialam sa sharing, sa mensahe. Ang pakialam nila o yung kapakanan mo, yung laman mo. Ganon din tayo to. Academic lang habol natin, wala tayong pakialam sa spiritual nila, hindi tayo ganun kahigpit. Ganon din sa atin laman. Meron tayong panglaman, meron tayong pang spiritual. Pansinin nyo kay Kristo, ito walang nakakapansin. No? Sabi ni Kristo, anong kinalaman ko sa'yo? Sinabi niya yan sa wedding at Cana, yung pinapagawan siya ng alak. O nagpapatulong yung nanay. What have I to do with thee? My time has not yet come. Tapos sinabi niya, nung hinanap siya ng magulang alalang-alala, me and your father is looking for you. We are very worried for you. Tapos sabi niya, I must be with my father's business. O iba ang ama na yung tinutukoy niya. Hindi na ama sa laman. O magulang sa laman. Iba yung appeal ng laman, which is yung sa side natin, puro academic lang ang habol natin sa anak natin. Walang masyadong spiritual. Karamihan, ha? Pangangailangan lang ng pagkain, damit, etc. Pagdating spiritual, hindi tayo mahigpit. Pero pinapakita ni Kristo, mas mahalaga ang spiritual. Tapos sabi ni Kristo, nasa krus siya, masdan mong iyong ina, masdan mong iyong anak. Behold thy son. Anong ibig sabihin yan? Hindi naman literal na magulang ni Juan si Maria. Pero bakit sinabi ni Kristo, masdan mong iyong ina? Ito na yung nandito sa next verse. Ano yung next verse? Sinong aking ina? Sinong aking kapatid? Yaong gumaganap ng kalooban ng Diyos. So, ina-appeal ni Kristo, may spiritual tayong mother, brother. Yan yung kapatiran sa church. Yan yung kapwa Berean. Yan yung nanampalataya sa Ebanghelyo. Mga kapatid natin, pagkapwa Berean yan. So, hindi na kung anong samahan ka, no? O kaya may pangalang Kristiyano ka, tumanggap kay Kristo. Kung ikaw ay Berean, kapatid kita. Okay? So, yan ang mas mahalagang magulang. Does that mean i-ignore na natin yung laman? Pasingit lang. Tapusin ko lang. Tapusin ko lang. Mute.
Mute mo na. Okay. So, naglalaban ngayon yung sa laman. Hindi natin pinabayaan ang laman. Kumari nga, gagamitin natin yung laman, matago sa spiritual. So, kung meron tayong kamag-anak sa laman, burden natin na i-witness sila, na sharean sila, aralan sila, i-disciple sila, convert sila. Tatay, nanay natin, kapatid natin. O yan na yung obligasyon na natin sa PTA. Ang PTA natin, hindi lang yung magulang o anak. Kahit pinsan, kahit kapatid, kahit pamangkin, kahit tita, tito, tita. Kung kaya mo, obligado ka, yan lang justified na mahal mo sila sa laman, sa dugo, pero yung mahal mo sa kanila, pagmamahal ng Diyos. Kasi merong pagmamahal sa laman na walang Diyos. Ngayon ginagawa ni Mary kay Kristo dati. Hinahanap ka ng mama mo. Kaya, kumain ka na ba? Mga ganyan. Tatamaan na, letter D, no? Tatamaan na yung mga magulang na walang training spiritual. Pero may training silang physical. Kailan pumasok ka na school kahit umiyak ka pa. Nag-assert ng isang nanay, pinilit yung isang apo na pumasok sa ordinaryong school. So, kailangan makita natin dito sa Revelation na to, yung panglaman na relasyon at yung pang spiritual na relasyon. Bakit laman lang tayo nag-assert? Bakit pagdating sa hinahabol mo pa yung kutsara para makasubo lang siya? Tinuturing mong prinsesa. Yan ang sakit nangyari kay Semiramis Nimrod. Nangyari rin kay Eva at kay Cain. Tingnan mo bakit naging ganun si Cain? Spoken word na to, hindi na to nakasulat. Pero obvious naman, na-spoil si Cain. Na baby si Cain. O sumusunod pa rin siya sa patakaran na maghandog ng katay. Pero isang araw gusto niya mag-iba. Tapos yung matigas na puso niya, parang Diyos pa yung nakikipag-bargain, nilalakad sa kanya, nagmamatigas pa si Cain. Yan yung simula baby yan. Teka, ito Revelation ha. Genesis 4:7, alam niyo na yan. Tingin niyo, nagsimula na yan, malaki na siya. Nagawa ng nanay yan. Hindi lang natin nakikita. Although sa Haggadah may nakasulat binigyan ng halaman ng bata si Eva. Di cute na cute siya dun sa baby pagkapanganak. Ito hindi nakasulat pero ito kahinaan ng mga magulang. Cute baby mo, walang training. O mas matindi pa minsan yung lola ma'am baby, no? Bantayan nyo sarili nyo, i-balance nyo. So, pinapakita dito sa Bible, hidden revelation na to. Sabihin, hindi to lantarang pinag-uusapan. Kailangan mapansin nyo na lang, may ebidensya sa Bible. Iba yung panglaman na motherhood, iba yung pang PTA na motherhood, fatherhood. Kaya PTA, patriarchal. Pag motherhood, di matriarchal. Under PTA na rin yan. So, ito yung mensahe dyan. Sa tanong ni Ricky, bakit tinawag na woman? Ang sagot ko, pinapakita ni Kristo, mas mahalaga ang spiritual. Kasi, nung binabanggit niyang woman, minsan, nag-a-appeal yung magulang sa panglaman nahanap ka namin, alalang-alala kami sa'yo. O hinahanap ka ng magulang mo at saka ng mga kapatid mo. Pero may Bible study si Kristo nun. May sharing si Kristo nun. Bakit hindi sila sumali? Sumali na lang sila dun sa Bible study. Ayaw nila sumali. Naranasan ko rin sa kamag-anak ko yan Mahal ako ng kapatid ko sa laman, pero ayaw niya pag-usapan yung paksa. Meron din kayong ganyan. At huwag kayo padala. Ito na yung mensahe rin sa inyo. Nadadala kayo. Sige, birthday tayo. Kung ayaw mo pag-usapan Word of God, wala mo ng Word of God. Basta laman mo yung sa-celebrate namin. Have more health,
more prosperous years, ganyan-ganyan. So, kayo nagsa-celebrate ng birthday. Sana makadiscern kayo. Pinabayaan niyo ba yung mahal niyo sa buhay na laman lang? O bigyan niyo bulaklak yung anak niyo, ay magulang niyo. Yan lang? Hanggang dun lang? May mas maganda pa sa bulaklak. Although hindi bawal yung bulaklak, no? Tagos nyo. Tagas nyo sa ampon, sa makeup, sa babad, or etc. Ma, it's your birthday. Magbibigay ako ng special babad o posisyon sa'yo. Diba? Mas maganda pa yun sa bulaklak. Hindi bawal ang bulaklak, ha? O kahit magbigay pa yung birthday, kapakain sa labas. Isipin nyo yung kaluluwa ng magulang nyo, kaluluwa ng anak ninyo, pamangkin ninyo, wag lang academic. Ilang hinahabol ko kasi kung tinapos mo lang yung academic, wala kang target na habang may power ka pa, no, hindi mo ginagamit yung power para sa spiritual. Sayang yung pagkakataon. Another year na naman. Another hilahan na naman. So habang ngayon may power, ito yung bigay ng Diyos. Huwag mo ubusin yung power na yan, ang academic lang. Ang tunay talaga, spiritual. If you want my help, talaga may spiritual. Walang puro laman lang. Okay? Okay. Sa abot ng kaya niya. May tanong po ako. So yan ang mensahe. Tatanong? O tatanong? Po. Ko-comment? Tanong po. Si Jerry may sisingit eh. Meron. Sige ka lang mapabilis ba, Jerry? Oo. Nabasa ko kasi nung araw, nung after Behold Thy Mahina yung Mother. boses. Hello. Sige, tuloy lang. Behold Thy Mother, sabing ganon. Ang ayon sa nabasa kong kwento, isinama sa Ephesus ni John si Juan at doon na namatay si Maria. Tama ba, Brother Francis, na kaya tinahabilin ni Jesus kay John, si Mary, parang nagampanan ni Mary yung tungkulin niya ng bilang spiritual na nanay kay Jesus. Kaya ito, inihabilin niya. Narito yung nanay. Yung nanay na spiritual to, binabanggit niya. Parang nagtagumpay si Mary. Papaliwanag ko yung spiritual na nanay, ha? Mute muna. Ang spiritual na nanay, PTA, or ganito, alagaan ni John na parang nanay si Maria, yung baliktad na sinabi ko kanina. Kung mahal mo yung nanay mo, spiritual lang relationship nyo. So yan yung nakasulat dun sa Book of Acts na yung mga balo, yung mga ulila na, yung wala na mag-aalaga. May ampunan talaga sa church, may alaga talaga sa church. Pero spiritual. Kung nag-alaga tayo, spiritual ang influence. Hindi yung nag-alaga ka lang sa laman, parang Catholic charity, no? Nag-alaga ka rin sa spiritual. May sharing din, may pabasa rin, may ganyan, may gawain din. So, pag sinabi yung spiritual na nanay, either siya yung nagtitrain o siya yung tinitrain. Siya yung nag-aalaga, pastor, o siya yung inalagaan, siya yung disipulo. Okay? So si Conching habang malakas pa, dapat may nagtitrain na. Hindi porke mas matanda siya sa edad, hindi niya na ititrain. Mali. Yan ang mali natin, sense of entitlement. Hindi, bata, matanda, kung may kakulangan sa word, alalayan natin. Kasi lahat kailangan ng word. Sa abot ng kaya, kung kaya pa niya magbasa, malakas pa siya, mas malakas pa sa akin. So, kailangan niya i-train. Natutuwa nga ako, nakikita ko kay Conching, may siguro nagtatrain ng kaunti, no? Pinapost ni Conching yung yung scribe. O, nice stories pa. So yun, ibig sabihin, kung sino man nagtitrain, dapat tuloy nyo yung train. Kasi marami pa dapat i-train. Ngayon, meron akong hindi nasabi last week. Kailangan sabihin ko ngayon. Hindi ko nasabi last week. Under Mariology to. Immaculado Conception. Tinataas kasi si Maria sa Immaculado Conception eh. May ni-rapture, alam niyo ba, ito kaya maling-mali eh. Ni-rapture si Maria. Narinig niyo na ba yan? Hindi si Maria namatay. Or kung namatay man, hindi siya nanatili sa mundo. Yung katawan niya umakyat sa langit.
Hanapin nyo yung ganyan. Ano. Ang tawag dyan, assumption sa Tagalog. The assumption. The assumption of Mary is rapture ni Mary yun. Sipon mo, kala mo siya si Elijah, siya lang ni rapture. Ganyan kataas yung tingin nila. Kung pupunta ka pa nga sa Catholic tradition, pati bahay ni Mary, nilipad, translate ng anghel eh. Yung nilipat sa ibang lugar, no? Pero, si Mary daw mismo, umakyat sa langit. Bakit? Last week ko dapat banggitin yan. Kasi, pagtataas nila kay Mary. Balik tayo sa topic natin ngayon, mother and child. Tatagos yan sa maling pagpapalaki ng anak eh. Maling relationship ng magulang at anak. At yung tinype na nga sa Bible, may incest. Si Semiramis kay Nimrod. May incest. No? So, kung Queen of Heaven, dapat bride of Christ yung Queen of Heaven, asawa ni Kristo ang Queen of Heaven. Hindi kung Mary, malapit na nga sa incest. Hindi si Mary literally. Type ng bride. Pero buong church. One woman, type ng buong church. Pero hindi si Mary makakaranas literally pag-akyat at tatawagin mo pang Queen of Heaven. Okay. So, maling relationship sa anak. Kaya, at unconsciously, parang may incest si Mary at Jesus. Kung turo pa nga Diyos si Kristo at nag-provide siya ng egg, talagang yung Diyos at si Mary parang nag-sexual union. May mga worldly ganyan magsalita, na? Yung Diyos nagpunla ng sperm sa egg ni Mary. Di Diyos ang nagbuntis kay Mary. Pwede mo nga tawagin Queen of Heaven. Pati nga, labas nga ng egg eh. Di ba? Okay. Malapit na to sa mga gods and goddesses na mga Greek, mga Romans, yung mga iba-ibang reliyon pa. Mother Sige, Rep, pwede na si Joanna. Joanna. yung tanong ko po, ano po yung typology ng pag-treat ni Semiramis, yung pagbe-baby niya kay Tamus? Tapos dun sa anak ng Diyos, na tunay na anak ng Diyos si Kristo, pinanganak sa kasabsaban. Ang unang na baby si Nimrod. Hindi si Tamus ang unang na baby. Siyempre, binibi rin yan. Si Nimrod ang unang na baby kayong ugali niya. Parang despotic ruler. Yung ruthless ruler si Nimrod eh. So, anong type sa sabsaban? Siyempre, sabsaban. Ayaw ng Diyos ma-spoil mo yung bata. Kung formal talk sharing. Hindi yung kinekengkoy mo, kuchi-kuchi-ku. 20 years ago, dapat nagtuturuan na tayo. Para walang casualty. Marami yung lumaki sa ating anak. Matigas na yung puso eh. Naghirap tayo magpalaki pero ginamit na tayong diablo. Pinalaki sa image and likeness ng sanlibutan. Yan na, Nimrod, Semiramis. Ang habol nyo lang, academic. Hindi nyo habol spiritual. So, itong type naman sa Katoliko, magkakaroon para letter C itong binabanggit ko. Pinapakita nila yung Belen, di ba? Of course, siguro may Katoliko abutin yung turo na gusto ng Diyos na humble ang si Kristo, ganyan-ganyan. Pero hindi na nakokorek yung PTA. MTA, Matriarchal Training. PTA muna ang term ko. Hindi na nakokorek yung training. Pinabayaan lang. So, ina-emphasize lang yung salaman. Para bang hindi tayo galing sa original sin. Para bang ang motherhood, lahat yan ay natural sa Diyos. May mixture na yan. Kaya sa Bible pa lang may mixture na yan. Ibig sabihin, dahil sa fall of man, yung approach ng magulang sa anak, lalo na yung nanay, yan
So ano yung pagkukulang ng Katoliko? Nilagyan na ng halo agad yung ulo, kala ko indwelling na. Sandali. Walang training. Hindi na-emphasize yung training. Na-emphasize yung cute baby. Ibig sabihin, although hindi lang naman Katoliko yun, pero naging representative sila. Naging depensa sila. Kaya nga may kumakalaban sa mensahe natin, di ba? Mali ang aral ni Francis na puro walang baby. Walang spoil, walang libang-libang. Formal talk sharing, parang servant. Kinuha ko lang naman sa Bible yan eh. Servant agad ang tingin sa bata. Parang pinanganak ang slave. Kaya habang lumalaki yung bata, slave din. May ganyan sa Roman Empire. Na yung slave ng anak. Siyempre, paglaki ng bata, slave din. Lumaking slave din. O sa mga negro sa US, ganun nangyari. Pero ganyan nangyari, pag slave ka na, anak ka ng slave ka rin paglaki mo. Ganun ang dapat ang tingin natin sa bata. Hindi dahil hindi mo mahal ang bata. Baliktad. Dahil mahal mo ang bata, gusto mo tuparin yung kalooban ng Diyos. So, hindi mo bine-baby, tina-train mo. Puro training. So, ang pinakalibang nila, yakap, halik, o alo, or ano, pinupuri mo, hinahanap ng bata yan. Perfect ang premyo sa bata. Yan ang tamang approach. Kung puro laro-laro, puro libang-libang, puro kengkoy-kengkoy, puro bakanting oras. Yan na yung spirito nasa Katoliko. Kaya kita mo kahit nga yung malaking miyembro na nila kumakanta ng worldly, sumasayaw sa worldly. Walang revelation walang disiplina Mababaw ang training nila Ang focus lang nila. Bakit pala nakikialam ang Katoliko sa politika? Flood control, kung ano pa. O kung babalik ka sa Dark Ages, may pinabagsak silang mga hari. Panglupa yung nila. Ang charity nila. Panglupa. Ibig sabihin, panglupa lang yung kingdom mo. O kung corrupt ka o hindi, edi ganun na rin. Yung panglaman lang ng baby, ang habulin mo. Hindi spiritual ng baby, kaya walang formal talk sharing. Hindi spiritual ng baby. Ang pinaka-spiritual nila, yung mga ritual-ritual. Pero anong epekto ng ritual-ritual nila? Kung pwede mo ipakita yung mga binyag, kumpil, kung ano, pakita mo na yung picture na yan. Pakita na natin. Total, yan nila yung mensahe. Parang inikot-ikot na natin tong let ABCD. Hanapan mo ng picture yung kumpil. Binyag, ano pa? Ano pa ba yung ginagawa sa bata? Pero mga ritual yan ang pinaka-spiritual nila. Kumpisalan, ang unang communion niya, ganyan, no? Seremonyas pa yan. Ayun. So, yan ang pinaka-spiritual nila. At tingnan nangyari dito sa child dedication natin. Walang training. Parang bigay lang ng certificate na na-dedicate. Picture taking lang. Kain lang sa labas. So, okay, 7 o'clock na tayo. At least nakaikot ako sa ABCD. So, yan. So, yung mga ritual na yan, nakakatulong ba yan? Walang masyadong training Ang siguro isang tama nila yung ninong-ninang. Pero yung ninong-ninang, na-exercise ba nila yung tama? Ninong-ninang na, regalo lang ng aginaldo. Ang obligasyon lang ng ninong-ninang, magbigay ng aginaldo. O baka kayo, maabang kayo ng aginaldo Pag binigyan kayo ng aginaldo, sharean mo pabalik. Bar Francis, masama tanggapin yung aginaldo? Halimbawa, binigyan ka. Ayaw mo sharean. Babalik mo. Ayaw mo sharean. Hindi, halimbawa, sharean mo, tapos babalik mo. At least man lang, i-add mo sa Facebook,
At padalan mo na mensahe. Itubi mo. Kontrata mo. Pwede ka mag-alok ng Bible study, pwede ka mag-alok ng online, padalan mo ng booklet, pabalik. 30 pesos lang booklet eh. 1,000 yung aginaldo na tatanggapin nyo. Oh. So, at least, no? At least. Kaysa puro na lang, carnal lang iniisip natin. Anong pinag-iba mo sa Katoliko? Kahit Protestante, Pentecostal, end time. Francis, si Nikki na magsishare. May comment. Oh, sige. Ay, letter A, sabi mo. Kung anong letter gusto nyo, sige. Letter A siya, letter A. O, balik sa picture ng letter A, ha? Lahat kami dito, Brother Francis, ha? Lahat kami Sige, dito kasi go. may... sige, Nikki, kami. Sige, Nikki, Hindi na bata. Straight to the point. kwento, diretso. Bakit? Sige. Sige, Brother Rep. Ikot na picture. Yung naano ko na lang, yung na-research ko, yung mother and son. Yung mother and son team nga, makikita nga ito sa iba't ibang religion. Sa Christianity, makikita ito kay na Saint Monica at Saint Augustine. Sa pagan belief, may mga mother goddess nga tulad ni Isis at Horus. Sa Hinduism, may mga larawan din tulad ni Krishna. May ilang faith group din tulad ng World Mission Society Church of God na naniniwala na ang Diyos ay may mother. So ipinapakita nga ng team na ito yung strong bond ng mother at son, care at pinagmula ng divine love. Minsan nga, kinokontra nga ito ng paniniwalang mas nakapokus sa father o inuugnay sa old idol worship. Yan lang po. Takot ako, may lumabas na dugo sa kaliwang mata. Meron pa dito si Jezreel, Brother Francis. Pwede pa? Oh, sige. Jezreel, yung na-research. Bilis. Yung sa akin po, Brother Francis, yung Asian origins ni Nimrod nga po. Sabi doon na yun yung biblical origin niya yung sa Genesis 10 to 12. Sabi niya doon na si Nimrod, anak siya ni Cush and grandson of Ham. And si Nimrod din daw, great-grandson of Noah. Sabi niya doon na dinidescribe nga din daw siya as a mighty one on the earth and a mighty hunter before the Lord. Sabi niya doon na yung the beginning of his kingdom include yun nga daw po yung Babel, Eric, Akkad, Calne in the land of Shinar nga daw po. And sabi doon na ininfluensyahan nga din daw niya yung Assyria. And kung saan nga daw siya nag-associated. Sabi niya doon nasa sa Nineveh din, sa Kala, sa Risen. And sabi na doon na yung meaning nga daw nung Nimrod sa sa Hebrew name nga daw ay Nimrod. And din daw, Marad, meaning to rebel nga daw. Tapos sabi doon na marami nga daw na scholar na siya ay kinikilala or nakilala, tama ba? Sabi doon na the rebel or the one causes rebellion. And sabi niya doon na yun din daw yung nagpipix doon sa biblical picture nga daw ng sa Genesis 9 verse 1. And yun din daw yung centralization of power and pride. And sabi niya doon, si Nimrod nga daw, hindi nga daw pinapangalanan or inaano doon directly doon sa Genesis 11. Sabi niya doon na ancient Jews traditional strongly connect with him, the Tower of Babel. So ganun, sabi nga doon daw yun sa Genesis 11 verse 4. Sabi niya diba doon na let us build ourselves a city and the tower whose top is in the heavens. And sabi niya nga daw, siya nga daw yung leader who's encouraged humanity to unite and
divine of God. And siya nga din daw yung nag-promote ng human glory and security apart from God. And si Nimrod nga daw, sinisimbolize nga din daw siya as human pride, political and religious rebellion, and the first god of opposing world system. So, yun lang po, Brother Francis. Okay, salamat sa pictures at paliwanag. Ikot naman sa iba. Wala na iba? Oh, so yun. Okay, pagandaan nyo lagi yun. Brother Ed, ako po. Sana tuloy-tuloy kayo sa Christmas seminar, ha? Baka huling ano na to. Yung sa akin, yung sa akin, yung Mesopotamian, yung mother and child. So, parehas lang rin siya. Parang Mary and Jesus sa image lang. Ito. So, sa Mesopotamia, yung Sumerian, Babylon, at saka yung Assyria, merong mother and child images. Pero hindi same kay Mary at Jesus sa Christian belief. So, yung Ninhursag, isa siyang mother goddess. So, siya yung goddess ng life, birth, at saka fertility. So, tinatawag siyang mother of God. So, minsan, pinapakita siya na alaga or hawak yung bata. So, symbol nga daw ng buhay. So, yung similarities nga kay Mary sa image is mother figure, pero yung difference nila is goddess siya. So, hindi siya human. And yung isa naman, si Ishtar, or Inanna. Yan, si Ishtar, hindi siya literal na may baby image. Pero siya yung goddess ng fertility at life. So, siya rin daw yung nagbibigay ng life sa earth. At saka connected din daw siya kay Tammuz. So, meron siyang mother-child team, pero hindi siya gentle baby holding image, katulad ni Mary. Then, yung next, si, Dumuzi. Yan, si Dumuzi. Si Tammuz and the mother team. So, si Dumuzi, siya, god ng plants and seasons. So, namamatay at bumabalik siya every year. Yun yung symbolic niya. And may mga lament siya or iyak na songs na parang nanay na umiiyak sa anak or di kaya earth as mother. So, mother-child idea is symbolic. Hindi siya literal statue. And tas yung next, yung divine mother. Plus yung so, sa Mesopotamia, yung kings doon, tinatawag na, sons of goddess. Yung goddess, kagaya ni Ninhursag or Ishtar, ay, mother sila. Tapos yung king naman, yun yung child na under divine protection. Yun lang. Low po, ako na po. Sige. Ikot picture, ha? Sige, yung sa akin na lang po, yung sa Indian na lang yung sa akin. Sabi dito, di ba, yung mother and child like Mary, meron silang imagery na most likely para dun sa mga ancient civilization dati. Or like mga myth dati sa mga ancient civilization. Sabi dun, yung Holy Mother holding a sacred child, similar to kay Mary, na paghawak niya kay baby Jesus. Pero merong talagang mga several Asian cultures na merong mother and child images, pero none are identical to the Christian, or meaning to say kay Mary and Jesus. Sabi doon, yung sa Indian is si Yashoda and baby Krishna. Sila yung pwedeng closest in imagery at most similar visual image kay Mary and Jesus. Yung similarities in imagery is that mother holding her divine child. And also, the mother is attending and having a loving interaction para dun sa kanyang anak.
yung kanyang anak pati ay pinapaniwalaan as divine. And also very common in statues, paintings, and temples katulad ng sa mga Catholics when it terms na pagdating kay Jesus Christ tsaka kay Mary. There are differences din pagdating doon sa kay Mary, tsaka kay Jesus, tas yung kay Yashoda and baby Krishna. Because Yashoda is not a virgin nor divinely conceived, while si Krishna naman is incarnate God siya. But his stories involve playful childhood miracles. So, ibig sabihin pala, katulad ni Jesus Christ, may miracles, pero incarnate God si Krishna. Tapos yung pangalawa is si Devaki and baby Krishna. In art, si Devaki is pinapakita as holding the newborn Krishna in the prison when he was miraculously born. May similarity sila pagdating dun sa miracle birth kasi 'di ba si Jesus Christ siya, sabi miraculous birth siya from virginity ni Mary. So sabi din ng mga Katoliko na virgin din si Mary after lumabas. So sabi din yung miraculous birth is parehas lang din daw yun kay Krishna, baby Krishna. So yung miracle birth is that the mother is having a miracle birth, and also the sacred mother with a divinely protected child. So that's Devaki. Iba yung kay Yashoda. Sabi doon, yung differences is that no concept of immaculate or sinless conception. Yung birth niya ay pinapatungkulan yung mga prophecy, mga miracles, but not purity doctrine or wala silang doktrina. Tapos yung pangatlo, yung pang last na to, last ko na lang sabihin, si Parvati and Ganesha. This pair also shows na yung Divine Mother with a Holy Child ay katulad kay Mary and Jesus. May similarity sila. Kasi katulad ni Mary, loving mother, and hinahold niya or kinakalgan niya yung kanyang special na child. And also, ito ay popular theme in Hindu art. The same way or like the same time, si Mary and Jesus is famous theme sila sa Christianity. So, yung very popular theme ng mga Hindu is that Parvati and Ganesha. But there are many differences. Not many though, but merong some dito na binigay na si Ganesha is created by Parvati. Hindi siya pinanganak. So, created siya. No virginity, tama, diba? She's like created by Parvati, not born. Yes. And also, nor virginity or purity doctrine din. Tapos yung kay Kausalya, last na talaga. And baby Rama, sometimes they are depicted in a mother-child art katulad ni Mary and Jesus kasi nga, diba, theme art nila yan sa Christianity, lalo na sa Catholics. Tapos may similarity sila, divine incarnation as born to a chosen mother, and some differences na hindi siya virgin birth kasi they are only focusing on the royal duty, not maternal purity, katulad ni Mary na nagpo-focus na sa maternal purities. So yun lang yung sa Indian, meron silang similarities, meron ding differences. Yun lang. Okay. So, may mabigat akong pagsubok ni nahati ang utak ko. Pero isasantabi ko, pipilitin ko labanan. Puro alala. Okay. Baka bukas wala na ako. Hindi na maka-broadcast. Sige, so, lipat na tayo sa letter B. Balik tayo sa outline. So, at least may ideya kayo, tuloy nyo yung research, share ninyo. Konektado to sa PTA. Ano yung type sa Bible? Alam nyo din kay Mary, di ba? I've gotten a man from the Lord. Genesis 4:1. Ano yung Jeremiah 10? Nakita ko sa picture ni Yeda, Jeremiah 7 eh. O check nyo lang kung yung Queen of Heaven nasa Jeremiah 10. Baka na nga Jeremiah 7 yung Queen of Heaven. Ano yung parallel dyan? Si Eva ay magiging tawag dun, type sa future. Yung nangyari kay Eva, parang counterfeit nung mangyari kay Mary. Diba sabi ni Eva, nakakuha ko ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon.
Niligtas lang siya sa panganganak. 1 Timothy 2:15. Nung niligtas siya sa panganganak, pinatawad ng Diyos yung anak sa kasalanan. Niligtas siya, nagkomadrona. Alam ni Eva, hindi yan galing kay Adan. So, imbis na sabihin galing yan sa serpente, sabihin niya galing yan sa Diyos. At hindi naman mali. Ang paliwanag ni Pastor Velasquez dahil lahat ng buhay galing sa Diyos. Pero ang tinutukoy, mas malalim na tinutukoy dyan, niligtas siya ng Diyos. Kumbaga pinatawad ng Diyos, kaya nabuhay si Cain. Nabuhay din si Eva. Mother of all living. That's sa letter B. May tanong ba? Sige. Comment Sino to? po sa letter B. Mima. Ah, Sa letter sige, B dali. po yung comment sa about kay Eve and Mary parallel. So, sa diba sa Genesis 4:1, yung nabanggit ko nga kanina na si Eve, yung promise ng Diyos is na misunderstood niya, 'di ba? Dun sa Genesis 4:1, sinabi niya na I have gotten a man from the Lord. So sa Hebrew construction, parang ibig sabihin is kanit he is et Yahweh. So parang pag pinakinggan mo is parang nakaka-misunderstood talaga. Pag binasa siya, yung verb na kana, ibig sabihin is acquire, obtain, possess, na laging ginagamit para magsabi about ownership or fulfillment, hindi lang as assistant. So, yung word na et is normally ginagamit siya as a direct object marker, hindi lang hindi yung preposition na with. So, kaya nangyayari is na misinterpret or ng mga tao, yung naging interpretation ng mga tao is in-understood nila na yung sinabi ni Eve na I have gotten a man from the Lord is hindi lang basta parang pasasalamat ni Maria. Parang pagkakaintindi nila is pang binabanggit ni Maria is I have acquired a man, the Lord, or I have obtained the man of the Lord, or I have gotten the promised man from the Lord. So, nangyari sa mga later translation is sa Genesis 3:15, di ba sabi doon na yung seed of a woman shall bruise the serpent's head. So nangyari yung sa later translation, parang pinalambot pa nila or parang mas iniba nila yung yung phrase na binanggit ni Mary ay ni Eve para maiwasan yung theological confusion. So sa perspective ni Eve, walang history of delay, wala ding prophetic timeline, tas wala siyang parang concept ng mas malalim pa or para sa future redemption ng sangkatauhan. Akala niya tapos na yung pagpapatawad sa kanya ng Diyos. So yung pinakang assumption niya is incomplete kasi ina-expect niya is immediate fulfillment tapos salvation through childbirth. So wala siyang concept nung suffering tapos nung pagka-reject sa kanya ganun. So tama naman yung hope niya, walang mali doon, pero yung interpretation niya is masyadong mababaw lang. Parang for that current timeline lang, sa panahon niya lang. So, in-establish yun sa sa biblical principle as sincere, pero hindi siya equal sa katotohanan or sa hindi siya super accurate. So, tama na magkaroon ng faith sa Diyos, pero wag nga tayong magkakaroon ng human expectation. So, 'di ba, nung pinanganak na si Cain, pinrove niya nung paglaki niya na hindi nga siya yung promised. So, instead na i-crush niya yung serpent's head, mas kinuha niya pa nga yung yung traits like yung pride, yung resentment sa Diyos, tapos yung pagpatay niya kay Abel. Kaya kinonfirm, 'di ba, yun dyan dun sa 1 John 3:12 na Cain was of that wicked one. So, binabanggit ito na yung salvation is through birth, hindi siya sa rebirth. And, so sabi niya nga doon, di ba, yung Diyos,
yung Diyos nag-promise siya ng seed, pero nangyari is nabaliko yun ng sangkatauhan. Mas in-emphasize nila yung babae. Tapos nangyari is instead na yung pananampalataya is nandun sa pinakang divine action na ginawa ng Diyos para mabuhay si Eva, nangyari is mas na-focus sila dun sa pagdadalang tao ni Eva. So, nangyari is ganun na yung napunta sa isip ng mga tao. Kaya 'di ba doon sa Jeremiah 10 is nag-warn si Jeremiah against idolatry na in-address niya doon sa Judah na sa time kasi yun na maano yung impluwensya ng Babylon sa kanila. So binanggit niya doon na learn not the way of the heathen. So kinokondemn niya kinokondemn ng Diyos I think kay Jeremiah yung pagputol ng tree, tapos pag-shape nun gamit yung kamay ng tao, pag-decorate ng silver and gold, tapos ayun na nga, parang connected siya sa Christmas. So, ang walang issue daw doon sa about sa wood and sa artistry, ang nangyari, ang naging pinakang issue is yung representation. Nagke-create sila ng visible substitute para dun sa divine presence ng Diyos. Kaya in-expose ng Diyos yung psychology ng idolatry na nangyari is yung tree is nagsisik daw sila ng protection tapos ng reassurance doon. So, sabi ba, binanggit din yun ni Jeremiah sa Jeremiah verse 7 to 18, tapos sa Jeremiah 44, 17 to 19 na the Queen of Heaven. So, yung worship nga na yun, hindi siya isolated. Instead, nangyari is tumagal na siya ng tumagal and nangyari is na kumalat na siya. Yun na yung naging paniniwala ng mga tao. Kaya yung idolatry is nag-thrive siya, tapos naging familiar na siya. Then hanggang sa panahon natin ngayon is mas kilala na siya. So nangyari is ni-replace nila yung Diyos with maternal intermediary and sinubstitute nila yung obedience with ritual and kinonvert nila yung repentance into routine. So, minimirror nga nun yung Babylonian religion na yung mother is a mediator and emotional access to blessing. So, si Eve as a queen of heaven, di ba, pinanggit siya doon na, kasi binanggit si Eva sa Genesis 3:20 na the mother of all living. Pero, pag binasa nga natin yung Biblia, sabi niya doon na hindi nga siya, never siya naging mediator or intercessor or an object of devotion. Instead, binless lang siya ng Diyos with motherhood. Kasi with that motherhood, parang nagkaroon siya ng kaligtasan. So, dapat hindi nga siya ina-exalt spiritually. So, kapag nga yung motherhood, dahil dun sa motherhood na yon naging sacred, nangyari, hindi na siya naintindihan ng mga tao. Instead, nag-open siya ng door para mas magkaroon ng idolatry. So, yung Babylon, tinok nila yung opportunity na yon, yung about sa verse na Genesis 3:15 na yung from the seed to the mother and from promise to image. Tapos yung from faith naging ritual na. So, ayun yung kinokondemn ni Jeremiah doon sa Jeremiah na wag ngang gagawin yon or wag ngang isa-substitute yung ginawa ng Diyos. So, sa paganism, ine-elevate nila yung mother as a mediator, pero according sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator. Yung God is yung God, yung Father ni Christ, and yung mediator is si Jesus Christ. So, nangyari is, ang pinapakita ng Biblia is ang pinakang dapat anchor ng mga tao is yung seed na binigay ng Diyos, and yung cross, hindi yung childbirth, and yung pagka-fulfill ng promise, which is yung kaligtasan nga natin. Kasi, pinapakita din doon yung kailangan kita natin yung boundary ng pagiging mother ni Eva at saka ni Maria. Hindi sila as mediator, and never din nilang binanggit yung sarili nila si Maria, never niya binanggit yung sarili niya as a mother of God. Doon sa Luke 1:47, binanggit niya na my spirit has rejoiced in God, my Savior. So, kinonfess niya yung sariling pangangailangan niya ng kaligtasan. So, never siyang nag-claim ng authority, ng mediation, or ng access
maliban kay Jesus Christ. Yun lang. Tanong ko, Sister Mima, kinuha mo sa EA1 o may halong opinion mo rin yan? EA1 po lahat. Okay, sabihin mo yung website, sabihin mo yung pangalan ng church. ChatGPT po. Ano na? ChatGPT. Nagbigay po siya ng then pina-expand ko lang po sa kanya. Okay. So, turuan kita magpaliwanag Huwag ka dire-diretso. Lalo na kahit sa handog, no? Tingnan mo yung ibang naghandog, basa lang dire-diretso. Putul-putulid mo. Para makuha nila yung punto. Okay? Ngayon, makakatulong din kung may pictures, kung mahaba yan, di ba? Maghanda ka ng pictures, tapos pasa mo kay Ed. Bawat pinapaliwanag ka, may picture, masusundan nila. At may putol-putol ka rin. Okay? So, salamat sa EA1 mo. At, by the way, hindi lang puro ChatGPT, AI, o Google lang EA1 natin. Sana subukan nyo maghanap ng ma-interview na tao. Okay? Kailangan natin ng ka-sharing para yan yung mas garantiya na silyado sa puso natin yung word. Dahil enjoyment na natin may ka-sharing. Okay. Hindi lang report. Report ay stepping stone. Ang ultimate ay kabarkada mo na, ka-sharing mo na. Okay, may 30 minutes na lang tayo. At so yung maraming tipo sa Biblia, may gusto ko ipakita kung ipakita yung picture, no. Mabilis lang 'to. Zechariah chapter 5, woman in an ephah. Paki-picture na lang. Search mo sa Google yung picture. Woman in an ephah. Yan yung babae. Sa Book of Revelation, may babae rin. Ina ng mga patotot. Pakita rin yung picture na yan. Ano yung pinapakita din? May parallelism. Dito sa letter B, mayroong papunta sa Diablo, mayroong papunta sa Diyos. Ano yung tamang sa Diyos? Ito yung woman in an ephah. Babae pa yung anghel, ha? So, type ni Lilith. Hindi si Eva, type nung bride na nagsisi. O, mabilis. Sige. Tanong. Brother Rep, kasi di ba sa kalagayan nila, nung sa panahon nila may Miramis na Nimrod, naniwala sila na mabubuhay si Nimrod sa katawan ni Tamos. Pero na iba na naniniwala na katulad ng mga Egyptian, naniwala sila ng na kasi yung mga anak nila yung mga hari, na yung anak nila babalik, ibig sabihin, mag-renew lang. Pwede ba itong may apply sa paniniwala natin yung oneness? Na iisa lang yun. Kasi parang renew lang bumabalik Reincarnation yung term. Kung tinatanong mo yung parallel, hindi ko pa ito matatopic. At sana sa future may pagkakataon pa ako kung di ako mabulag, no? Yung reincarnation of God, nasa yellow pad namin ni Barlito yan. Hawak niya yung yellow pad ko Ang reincarnation of God, Godhead yan. So merong extreme oneness, yung ama naging tao, hindi parang Greek mythology. Pero ang reincarnation na biblical ay indwelling. Kung ano yung espiritu na kay Elijah, yan mananahon sa'yo. No? So, ang turo nila kay Nimrod, reincarnation, na turo ng mga tao ngayon, reincarnation. Nabuhay ka muli, pinanganak ka muli. Parang born again dati kang nasa ibang hayop o tao, tas magkapanganak ka muli na ikaw ulit yun. Okay? O may past memory ka. Yan ay counterfeit din ng tinuturo natin indwelling. The reincarnation of God is Diyos na nananahan sa bawat kapanahunan. Hebrews 1:1-1-2. Reincarnation of Christ. Si Kristo na one human in Christ sa atin, the man-child. Yung man-child, hindi lang si Kristo, kundi yung church na magmamatured. Pag nag-matured, magiging ruler of all nations.
Kung tinap yung church sa babae, yung nanay, tinap din yung church sa man-child. Okay. So, may counterfeit. Ang tinuturo natin counterfeit ngayon yung mother and child. Merong Eva at Cain, merong Maria at Jesus. Si Maria at Jesus, literal talaga, I've gotten a man from the Lord. Walang nakapansin yun eh. Parang prophetic ang term ha. Oo, pero ang pinanganak niya doon, anak ng kasalanan. Ang importante lang kay Eva, yung nagsisi siya. Sa type ni Maria, siya ay nagpasakop sa Diyos. So may parallelism, no? Yan ang tignan nyo. Sa Book of Revelation, may woman clothed with the sun. Meron ding woman, Babylon. May parallel, no? O, tignan, i-google nyo kung 2 Corinthians 11, 2 and 3 meron. Subukan nyo i-google. Ito naman ay yung church ay maging patototo, hindi. Hindi tinype na si Eva dyan. Pwede mapakita yung verse, pero yung iba, Google ng picture. Mapakita yung verse. Ano sabi sa verse? I betroth you as a chaste virgin. Ayan, no? Parallel, no? Dalawang woman, no? So, may makikita kang parallel sa Bible. Yan ang letter B natin. Hindi lang si Eva, Cain, Maria, Jesus, I've gotten a man from the Lord, parehong totoo, pero magkaiba yung direction. Para sa mga deist at ibang mga hindi naniniwala sa Bible, o Enoch, andito ba si Enoch? Ewan kung naabutan yan turo na to. Si Orpheus ay pinako sa krus para sa kaligtasan ng ibang tao. Yan ang batayan nila. Pinulot lang daw ng Katoliko o ng Kristyanismo yung pinako sa krus para iligtas yung tao. Pero parang counterfeit, nauna pa sila niyan. Counterfeit. Pinako. Sa Egyptian Book of the Dead, merong after 3 days mabubuhay ulit. O, pinulot lang daw dyan. Yan ang claim, may kachat ako niyan eh. May kaset up ako niyan, may kaset ngayon. Ano sabi dito? Chaste virgin in Christ. Ano yung katapat niya? Kung si Eva ay sa verse 3, corrupted and defiled. Napasama sa Tagalog. Nawala yung virginity niya. So, ano ba yung virginity ng church? Ang virginity ng church, yung pagkabereya niya. Hanggang maanakan siya ng salita. Tayo yung type ni Mary ng ano. Ano yung type natin kay Eva? Bibigyan ka ng pag-asa. Kahit nagkasala ka, bibigyan ng pag-asa. Huwag tayo sumagsuko. Ayoko na, suko na ako. Kasi laman mo yung nangingibabaw. Surrender mo yung laman mo. Kahit mahirap sa umpisa. Dinadayo ka lang ng kaaway, mahirap eh. Lahat yan may counterpart. May parallel. May opposites ba? Judas at yung iba pa. Antichrist and Christ. No? So, may unang Adan, may pangalawang Adan. So, may type si Cain. Yung woman and Eva, type yan ng Babylon woman eh. So kung may type yung babae, yung bata ba may type? O may Antichrist. Kung may Christ, may Antichrist. Dito tayo sa PTA. Kung nabe-baby, may training. Dito sa progressive revelation natin. Letter D na to, no? Although may 30 minutes pa tayo. Yung balik tayo sa outline. May type si Eva Cain kay Maria Jesus. Yan yung letter B. Pinapakita ko lang yung ano. Ito kailan nyo mag-report sa letter C, no? So, ang papakita nyo sa letter C yung history ng Mariology. Kasi of course, parang yan din yung last week, no? Pero kung maifo-focus nyo na yung tungkol kay Kristo, mother and child, yan. Pero mostly, kung kaya nyo, booklet ni Frank, gamitin nyo.
Magbigay kayo ng mga church councils na na-develop yan sa Catholic Church. Yung aral na yan. Simula siguro, Dark Ages meron na. Pinulot lang siguro yung taga 1800s na para gawing Mother of God, yung tungkol kay Mariology. O sige, report na kayo sa letter C. So, Sister Yed, una ka, paki-report yung mga church history ng church councils na naglabas sila ng aral tungkol kay Maria, din kay anak ni Maria yan. So, kailan ginawang mediator si Maria? Siguro may ide-ideya na yan sa Middle Ages. Then, 1800 sinemento lang nila. O sige, paki-report, Sister Yed. Tapos may picture-picture na rin. Sa Catholic na tayo. Letter C. Yung nangyari sa minana ng Catholic. Siyempre, yan yung pinakita sa Protestant na mali. Kaya merong reformation ng 1500s. So, start kayo sa simulang-simula ng church ages. Yung mga church council. So, pakita yung mga church councils na, kaya mga sulat ng mga ante-Nicene fathers tungkol kay Maria. Yan, sige. Bago na-develop yung doctrine, bago nagkaroon ng So, Sister Yed, letter C. Pabuli natin, 25 minutes to go. Yung iba, kung umabol na lang mag-research, kahit na pansarili niyong pakinabang. Sister Yed. Hello? Hello po. Pwede pa alam lang. Sige, start na. Okay. So, ito yung pwede pa rin kayo mag-research, no? Yung Mariology yan ang search nyo. Ano na yung pagbabago? Pwede nyo nga i-witness yan sa Katoliko. O, start na, Sister Yed. Naku, lumaki na. Lumaki na. Dumami na. Ano, Ito na. Sige. Okay, tuloy na. Sige. sige po, yung Mariology nga, diba, theological study tungkol kay Mary, yung mother ni Jesus. So, yung development nito, unti-unting nag-evolve sa loob ng maraming siglo at kasabay ng paglawak ng Christian doctrine, church authority at cultural influences. Sa New Testament period sa first century, sa New Testament si Mary pinakita primarily bilang mother of Jesus na pinili nga ng Diyos at blessed dahil sa kanyang obedience at faith. Hindi siya kailanman winnership of prayed to or exalted beyond her role in salvation history. So, walang Marian devotion sa Catholic teaching. So, sa early church, second Pakilapit sa mic mo. second Nina. to third centuries, habang kumakalat yung Christianity sa Greco-Roman world, mas dumami yung theological reflection tungkol kay Mary. Sinimula ng church fathers na tawagin si Mary bilang New Eve at bilang kontra sa disobedience ni Eve. So, dito limited pa rin yung devotion at si Christ pa rin yung naging central nila. So, sa Council of Ephesus, 431 AD, major turning point daw yung nung naganap ng official ng ideklarang si Mary ay Theotokos, na ibig sabihin God bearer o Mother of Child. Yung title na to intended para i-protect yung doctrine ng divinity of Christ, hindi para i-elevate si Mary.
Pero malaki yung naging epekto nito sa pagtaas ng kanyang prominence at pagtapos ng council na 'to, mas nag-expand pa yung Marian devotion. Sa medieval period, 6th to 15th centuries sa Middle Ages, yung Marian devotion naging na-embed na siya sa church life. Lumabas yung mga bagong titles tulad ng Queen of Heaven, Mediatrix at Intercessor. So, prayers tulad ng Hail Mary, Marian Feet, icon, statues at pilgrimages naging widespread 'to. Unting-unting nakita si Mary bilang compassionate mediator sa pagitan ng humanity at Christ. So sa scholastic theology, 12th to 15th centuries, yung mga theologians tulad ni Thomas Aquinas nag-debate tungkol sa Marian doctrines. Mga ideas tungkol tulad ng Immaculate Conception naging sikat 'to kahit hindi pa siya official doctrine noon. So yung Mariology naging mas systematic at philosophical. Sa Reformation era, 16th century, tinanggihan ng mga Protestant reformers yung Marian devotion na walang scriptural basis kahit na pinarangalan pa rin ng ilang reformers tulad ni Martin Luther si Mary bilang Mother of Jesus. Tinanggihan nila yung prayers to Mary at yung Marian dogmas at yung veneration. So bilang response ni-reinforce din ng Catholicism yung Marian devotion. So modern Catholic dogma 19th to 20th century. Dalawang major Marian dogmas yung na formally defined. Ito yung Immaculate Conception noong 1854 at yung Assumption of Mary noong 1950. Yung mga apparitions tulad ng Lourdes at Fatima lalo pang nag-strengthen ng Marian devotion worldwide. At sa ngayon, yung Mariology fully developed na sa Roman Catholic theology and si Mary viewed na siya bilang Mother of God, Ever Virgin, Queen of Heaven, Intercessor at Spiritual Mother. And yung ibang Christian traditions tulad ng Orthodox at Protestant hindi nag-share ng parehong Marian framework. Yun lang, brother. Salamat sa report nangyari sa Catholic Church. Ano kaya yung counterpart? Bakit nagkaroon ng ganyang progressive revelation spoken word yung Catholic Church? So dito sa Protestant, papuntang Pentecostal, papuntang end-time message, yung bride. Nagkaroon ng revelation tungkol sa bride of Christ. Yung bride of Christ, manganganak din. Humihibik sa panganganak. May man-child siyang ipapanganak. Yung man-child na yan, kasama na yung hukom ministry, kasama na yung discipleship ministry, pastoral ministry, sa isang church. Yung alaga ng buong church. As a whole church, inaalagaan nyo yung bagong convert. Of course, ang kompletong alaga yung maggawin yung berean. No? Yun yung siyang berean. Meron din tayo yung tinatawag na PTA. Yan na yung sa paano tayo magpalaki ng anak. Kasi tayo rin ang tatamaan yan eh. Mula sa kasalanan ni Adan at Eva, LCM yan. Itatamaan din ng PTA. May PTA mensahe ba yan? Ano ba yung nakatagong hiwaga kung si Cain matigas ang puso, kinakausap na nga ng Diyos. Mas nakausap pa ng Diyos si Cain kaysa yung sa mga ibang anak-anak na. Isipin mo yung pabor bigay kay Cain, no? Bakit pala may pabor? Dahil sa nanay. Nagsisi yung nanay. So, habang bata pa si Cain, naghahandog yan ng kinatay o dugo.
Nung lumaki na, saka gusto magsariling diskarte. Hindi mo maiwasan tulad ni Jacob kay ah, ah, Rebecca. May maling approach, may maling spoil si Rebecca kay Jacob. So meron din si Eva kay Cain. Kahit na hindi nakasulat. Makikita mo na sa future ugali niya. Yan ay realidad. Na meron tayong nagawang tama, meron din tayong nagawang mali. Ang leksyon sa atin ay identify natin saan tayo nagkamali. Saan tayo nagkamali, ubusin natin yung mga mali natin. I-submit natin mali. Huwag natin alagaan yung mali natin. Kasi lumalaki rin yan. Kinakain din niya yung tamang nagagawa natin sa PTA. So, from Catholic Church, may palihis na Queen of Heaven, may palihis na Mother and Child, mystery religion, tagos na, ginamit na si Kristo at si Maria. Naging mystery religion na yan eh. Ano yung mystery dapat dito sa kabila? Ito yung bride. The mystery of Christ in the church. Marami kayong pag-search yung mystery, may makikita kayo about this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Ephesians 5:33, 32-33. 25, husbands, love your wives. 26-27, that he might present to himself a glorious church without spot or wrinkle, washing by the water by the word. Mula LCM, pupunta sa PTA, LCM which is mag-asawa na. Yung PTA, yung alaga ng anak o sinamang ampon. Sa church ba merong ampon? Meron. Yung pag-ampon natin, yan yung panganganak natin. Paano tayo nag-reproduce? Maging palaanakin kayo. The word. Reproduce the word. Sa tao. Hindi dumami lang yung tao dahil cute baby tas sanlibutan ng paterno. Hindi. Paterno ng Diyos. Ang focus nila interested sa Word of God. So, sinamarize ko yung C and D. Bukas kung maka-broadcast pa ako, maganda, pantayin nyo na yung kasing haba. A and D pantay. Sige, taas mo lang yung D siguro, no? Tapos baba mo yung C. Siguro A nasa kaliwa, B nasa kanan. Sorry. D nasa kanan. Tapos sa baba, B and C. Okay. So, tanong tayo. Natitirang mga minuto. By the way, kung ano man naramdaman ko, so pwede nyo gamitin type. Paano kung huling araw nyo na? Anong gagawin nyo? Isipin nyo yan. Paano kung huling, meron pa ba, pababakasyonin mo pa ba yung bata? Paano kung bukas rapture na? Paano kung mamayang gabi kukunin na yung buhay mo? O paano kung bukas bulag ka na? Anong plano nyo? O yan, isipin nyo. Kaya wag na kayo magsaya ng oras. Okay? Kung anong kaya nyong gawin, gawin nyo na. Kung anong kaya nyong gawin, gawin nyo na. Kasi, maikli lang oras natin. Bawat oras nyo, pag winawaldas nyo, isang malaking kasalanan yan. O, sige. Tanong kayo, tanong. Yung PTA, syempre, Deuteronomy 6:7, formal talk sharing. Although naituro ko na to, pero maganda yung record sa broadcast. Yung formal talk sharing, yan yung tamang mother and child mystery religion ng Diyos. Yung mother and child mystery religion ng demonyo, spoil mo yung child. No? Alam niya yung Proverbs 22:6, alam niya yung Proverbs 29:15. So, kung may picture ka ng mga nag-spoil ng bata at nagtitrain ng bata, pakita mo na lang. Last few minutes na tayo eh.
Yan yung mensahe, yan yung application ng mystery revelation na to. Si Semiramis, siguradong na-spoil niya si Nimrod eh. Kaya naging despotic ruler yan. O, tingnan mo, prinsipe, prinsesa. May magulang bang ganyan? I-check nyo, baka pati apo, ginaganyan nyo. Check nyo. Habol nyo ba yung repeat basa, repeat bulong? Sinong pamilya gumawa nung nasa kanan? O magmuni-muni na kayo. Of course, yung madetalye yung PTA, pero alam nyo na yung iba dyan eh. Yung formal talk sharing, simula pa lang, baby pa lang meron na eh. Pag na formal talk sharing ng bata, ibig sabihin, napigilan mo yung sarili mo na laruin siya, i-baby siya. Hindi kayo parang nasa millennium, okay lang. Laman nyo yung gumagana. So, pili nyo yung laman nyo. Papasukin nyo yung revelation. So, sa laman nyo. Then, makukumpleto nyo yung training sa anak. O mas kumpleto. O tanong. Ilang minuto na lang. Umabol magtanong. Kasi, eksakto 8, gagamitin na yung laptop. Magkakat na tayo. Ano po yung pagkaiba ng biblical Mariology tsaka mystery religion Mariology? Last week na topic, focus lang kay Maria. Kasi siya yung Immaculado Conception eh. Nadamay si Kristo dahil sa topic na Immaculada. Yan last week yan Yung Mariology ngayon, yung may kinalaman, siyempre, malawak ang Mariology. Maraming tungkol kay Mary. Yung tinalakay natin ngayon, yung type na mother and child. Yung relation ng mother and child. Relation ni Maria at ni Kristo. Meron yan sa Bible eh. Yung tinawag siyang woman. Tapos, what have I to do with thee? Tapos nakiusap pa yung magulang whatever he does, follow it. So, parang ginagamit ng Katoliko yan, no? Pero paano natin i-biblical? Biblical, whatever he does, follow it. Ibig sabihin, focus tayo kay Kristo. No? Tapos, I must be about my Father's business. So, ang motherhood natin, yung type kay Maria, dapat yung biblical na PTA, then yung biblical na progressive ministry. Pag sa progressive ministry, paano yung buong church maging katulad ni Maria? Submit to the will of the Lord. No? Siya ang biblical na Queen of Heaven. Kasi bride of Christ eh. Si Christ yung King of Kings. Of course, Diyos King of Kings, Lord of Lords. Si Christ magiging King of Kings, Lord of Lords. Yung wife ni Jesus Christ, yan magiging Siya yung biblical type. So, pinag-usapan na yan last week. Ngayon, ano yung biblical type sa anak? Diretso, ampun, ministry. Then, PTA. Actually, kahit sarili mo anak, ampun na rin ang term kasi yan din ang terminology in Barbanam. Kahit sarili mo anak, kailan mo ampunin. Ibig pala sabihin, kahit sarili mong anak, tinuturing mong servant, inaampun mo, pag tinetrain mo na maayos. Si Kristo, inampun ng Diyos sa River Jordan, di ba? Adopted. Anak na siya ng Diyos, bakit kailangan ampunin? Kasi kailangan patay managumpay. Kailangan patay may training. Hindi porke anak na, baby, prinsipe na. Sa'yo na yung buong mundo. Hindi. Paghirapan mo. Karapat dapat ka ba maging hari? Dumaan ka ba sa requirements? Nag-graduate ka ba? Yan ang mensahe. Wala nang hahabol. Wala nang hahabol. Tanong ko, Brett. Kung sinabing mother and child, ibig sabihin kung anong mayroon si Maria, mayroon din, yun din ang nakay Kristo. So, walang pinag-iba. Yung pagkatao ba ni Mary at ni Kristo ay full
Last parehong week yan eh. kuha, Panoorin mo yung last kuha week. ba niya yung yung sinabi ng fall of man or katulad ng isang tao. Kung laman ng katawan na tao, panoorin mo yung last week, no? Wala na tayong oras para i-detalye yan. Kasi bakit yung tinawag babae kung Hindi, magkaibang topic na yung tinatanong mo eh. Kung ang tinatanong mo yung pagiging tao niya, galing kay Maria, tinalaki ko yung last week, panoorin mo last week. Oo Dapat nga, pero nakikita kasi yung sabi nila kanina mother, kung siya yung mother ng Diyos eh. Sabi kanina yung binasa ni Nikki, siya yung siya yung mother ng parang sinabi Diyos. Tama ba? Tapos bakit turo ng Katoliko, hindi natin turo yan. Oo, Kailangan na nag-witness na tayo sa Katoliko. Kaya mo ba mag-witness? Di ba? Wala kasi, hindi tayo nasanay sa setup eh. So, mag-witness tayo. Dapat mayroon, yun din ang kay Kristo lang pinag-iba. Dapat hindi sila magkatunggali. Kasi mother and child nga eh. Kung anong mayroon ang kung ano sinabi ko ngayon lang ha, may biblical, sabi nga ni Ruth, no? Biblical Mariology at yung hindi biblical. Alamin, ano yung hindi biblical? Ano ba yung biblical? Okay? So may counterpart side yan. Siyempre, Protestante binibira yung Mariology. Pero, merong biblical side yan. Okay? So malalim pa yan. Hindi na natin maisa-isa kasi halo yung tanong mo yung pagkatao niya, then yung magiging mother niya. Kung nakikinig ka sa buong yan yung pinapakita niya yung dalawang side. Okay? Yung tama at mali. At yung pinanggalingan sa pinanggalingan sa demonyo. At yung maling pag-aalaga natin ng anak. Okay? Nagiging pang-demonyo yung alaga natin ng anak eh. Okay. So, wala na tayong oras, hindi na natin maulit lahat yan. Balikan mo rin tong video na to. Okay. Gusto ko pa magpaalam eh. Kaya, closing prayer. Wala na magabol na. Sige, closing prayer na tayo. Just in case lang na kaya kailangan magpaalam na ako pagkatapos nito. Pray tayo. Lord, thank you po sa gabing ito. Pagaling mo si Brother Francis, Lord. Ano man yung nangyari sa kanya, kayo ang umawak sa kanyang buhay, Panginoon. At sa lahat ng mga naranasan namin sa buhay, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, na proteksyonan niyo, Lord. Ang bawat isa sa amin, tulungan mo kami na maganap namin yung kalooban mo. Yung sinare kanina, yung application nito sa aming family, sa aming mga anak, Panginoon. Lord, salamat po. In Jesus' name, amen.